Sa malapit na hinaharap, isang nakamamatay na virus ang tumama sa sangkatauhan at mabilis na naging sanhi ng pagbagsak ng sibilisasyon. Kung saan karamihan sa lugar ay nangyayari ang kaguluhan, karahasan, at cannibalism, ngunit ang virus ay hindi nagawang kumalat sa malalayong pampang. Sa Germany, ang tanging ligtas na lugar ay ang Helgoland, isang isla na selyado mula sa labas ng mundo. 513 na katao ang nakatira doon at upang makasabay ang kanilang supply sa tuwing may bagong ipinanganak na residente, kailangan nilang magsakripisyo ng tao. Ang isla ay pinamumunuan ng mga brutal na mambabatas at sinumang susuway sa mga ito ay mapupunta sa mababang bilang ng leaderboard. Ang isang boto ang magpapasya kung sino ang dapat mamatay at kung sino rin ang makakakuha ng pagkakataong patunayan ang kanilang sarili. 15 taon na ang lumipas mula noong unang pagsiklab ng virus. Sa Helgoland, ipinanganak ni Amelie ang kanyang sanggol habang inire-record ng reporter na si Lola ang buong proseso. Ang sanggol ay ipinanganak na maayos at malusog at nakakuha ng basbas mula sa kanyang lolo na pagkatapos ay umalis sa klinik upang lumapit sa bangin. Nagboluntaryo pala siyang tapusin ang mga bagay sa kanyang mga kamay upang magkaroon ng pwesto ang kanyang apo sa isla. Ang lalaki ay nagpaalam sa pamilya bago sinalubong ang kanyang kamatayan na hindi alam na pabalik sa klinik, natuklasan ng doktor na si Merrick na hindi pa ito nagtatapos dahil si Amelie ay mayroong kambal at sa lalong madaling panahon ay ipinanganak ang pangalawang sanggol. Hindi nila ito pinaghinalaan dahil kulang sila sa mga kagamitan sa ospital. Pagkatapos, tinalakay ng konseho kung ano ang gagawin tungkol sa pangalawang sanggol. Ang ilan sa kanila ay nag-iisip na hindi sila dapat pumatay ng sinuman at payagan ng isla na umabot sa 514 na katao, ngunit ang iba ay itinuturo na kung gagawa sila ng eksepsyon ngayon, ang lahat ay hihingi ng isa sa hinaharap. Sa huli, inanunsyo ni Beatrice na hahayaan nilang bumoto ang mga tao sa bagay na ito. Sinasaklaw ng newscast ang kwento at nagpapaalala sa mga tao ng leaderboard. Nasa 511th place si Christian na nabigla kapag nakita niya ang kanyang pangalan sa screen. Sinabi niya na kung siya ay mapipili ay hindi siya tatalon, ngunit ang kanyang kaibigan na si Hendrik ay nagpapaalala sa kanya na ang huling taong sumubok nito ay itinulak ng puwersa sa isang hawla. Ang 512 na pwesto ay si Elise, isang matandang babae na nakikitang walang kapaki-pakinabang dahil hindi niya magawang makaambag sa komunidad dahil sa kanyang katandaan. Ang huling pwesto ay si Ishan na nakikitang isang kriminal bagaman sumusumpa siyang masipag lang siya. Kinabukasan, pumunta si Merrick at ang kanyang anak na si Linus sa lab para ipagpatuloy ang paggawa ng isang bakuna. Gayunpaman, nabigo si Merrick dahil kulang sila ng mga mapagkukunan at mga sariwang sample, kaya sa tingin niya ay hindi sila makakagawa ng anumang pag-unlad dito. Pagkatapos, sinundo ni Judith si Merrick para makapaghatid sila ng gamot sa bayan. Una, binisita nila si Ishan na sinisisi ng asawa niya na si Lisa, si Judith, dahil sa pagiging huling pwesto niya sa board. Ipinaalala ni Judith sa kanya na si Ishan ay nagnakaw ng gamot, ngunit sinabi ni Lisa na kailangan niyang gawin iyon dahil hindi ito ibibigay ng mga doktor sa kanya. Nais lamang niyang tulungan ang kanyang may sakit na asawa, ngunit pinarusahan siya ng walang pagkain sa loob ng 4 na linggo. Naputol ang pagtatalo ng dumaan ng isang kapitbahay upang kunin ang orasan ng lolo ni Lisa, kaya napagtanto ni Merrick na bumibili ng boto ang mag-asawa. Pinakiusapan siya ni Lisa na kausapin si Beatrice at ipinangako ni Merrick na gagawin niya ang kanyang makakaya. Samantala, biglang nagising si Amelie mula sa kanyang pag-idlip nang makarinig siya ng ingay at nadiskubre niya si Elise sa silid na kayakap ang sanggol. Agad na binawi ni Amelia ang bata at inakusahan si Elise na gustong patayin ang sanggol upang mailigtas ang sarili, ngunit nanumpa si Elise na hindi niya sasaktan ng isang bata at natagpuan na lamang niya ang sanggol sa hagdanan kaya sinubukan niyang tumulong. Bumalik kay Merrick, binisita niya si Lore para dalhan siya ng gamot ng palihim. Gayunpaman, pinapanood siya ni Judith at kalaunan ay sinabi niya kay Beatrice ang tungkol dito sa supermarket. Sa gulat ni Judith, hiniling ni Beatrice sa kanya na itago ang sikreto sa ngayon dahil kailangan nila si Merrick at ang kanyang kaalaman, ngunit umaasa siyang maaaring palitan siya ni Judith balang araw. Sa sandaling iyon, aksidenteng nabasag ng isang bata ang isang garapon ng atsara, at sinabi ni Hendrik kay Christian na ito ang perpektong sandali upang magmukhang maganda sa harap ng karamihan. Nilapitan ni Christian ang bata at niregaluhan ng mansanas habang sinasabing hindi niya kasalanan ito, tapos may ibang babae din na nagbigay sa bata ng kaunting regalo. Pagkatapos ay inanunsyo ni Beatrice na pareho silang nakakuha ng puntos para sa pagbabahagi ng kanilang pagkain.
Sa malapit, nahanap ni Hendrik sina Ishan at Lisa at binanggit niya na magtatrabaho siya sa storage ngayon, kaya nag-aalok siya na ilegal na kumuha ng pagkain para sa kanila. Tinawag siya ni Lisa na kasuklam-suklam at sinubukang itulak siya palayo, ngunit agad siyang pinigilan ni Henrik at binyantaan na hindi siya magiging ganito kabait sa susunod. Pagkatapos, ibinagsak ni Henrik ang kamatis na kanyang kinain at umalis, kaya pinulot ni Ishan ang kamatis at kinain ito na ikinainis ni Lisa. Ang buong pagtatagpo ay napansin ni Beatrice na sinundan si Henrik palabas at pinagalitan siya dahil sa kanyang pag-uugali na nagsasabing hindi niya ito mapoprotektahan magpakailanman. Lumalabas na anak niya si Henrik at tumanggi siyang magpakabait maliban kung si Beatrice ay makakakuha ng mataas na posisyon para sa kanya. Nang maglaon ay bumalik si Merrick sa lab at pagkatapos magayos, ipinakita niya ang isang nakalock na pinto sa likod kung saan pinananatili niya si Peter, isang may sakit na pasyente mula sa mainland na ginagamit bilang isang lab rat. Ang deal ay kung magiging maayos ang eksperimento, maaari siyang manirahan sa isla kapag gumaling na siya. Habang binibigyan siya ni Merrick ng iniksyon, binanggit ni Peter na gumagana ang pakiramdam niya, kaya sa tingin niya ay maaaring gumagana ang gamot. Samantala, nakipagpulong si Lisa kay Hendrik ng palihim upang tanggapin ang kanyang alok na pagkain na dapat niyang bayaran gamit ang kanyang katawan. Gayunpaman, ang sandali ay nag-ambala kapag ang isang alerto ay nagsasabing sinusubukan ng mga mainlander na makarating sa isla. Dahil hindi natapos ito ni Hendrik, binigyan niya si Lisa ng isang lata at pagkatapos ay tumakbo upang makipagkita sa iba pang mga gwardya sa dalampasigan. May nakikita silang balsa na paparating, kaya sinabihan silang bumalik o magpapaputok sila. Hindi sumunod ang grupo at binaril sila ng gwardya na ikinamatay ng isang mainlander. Ang natitirang bahagi ng grupo ay natakot at sinubukang umalis, ngunit si Hendrik ay nagpapatuloy sa pagbaril upang patayin silang lahat kung saan siya ay pinagalitan ng pinuno ng squad na si Mia. Makalipas ang ilang oras, nagtipon-tipon ang lahat para gawin ang pagboto. Una, inayos nila ang mga puntos at ngayon ay wala na si Christian sa bottom 3. Ang mga mamamayan ay bumoto upang mapanatili ang pangalawang sanggol at sa tatlong kandidato, si Ishan ang nakakuha ng pinakamaraming boto upang siya ay tapusin. Sa sandaling iyon, sinabi ni Lisa na binoto niya si Hendrik dahil siya ay nang-aabuso at sa lalong madaling panahon mas maraming kababaihan ang tumayo upang patunayan ang kanyang kwento. Itinuro ni Hendrik na lahat ng ito ay hindi na pagkasundoan lang, ngunit sinabi ng mga babae na ang kanyang modus ay ipagpalit ang pagkain para sa kasiyahan at sinasamantala ang mga desperadong tao. Agad na sinimulan ng mga lokal na suportahan ang mga kababaihan kaya walang pagpipilian si Beatrice kundi aminin na si Hendrik ay gumawa ng pamimilit at pagnanakaw, kaya hinayaan niyang bumoto muli ang grupo. Ang bawat tao ay bumoto upang tapusin si Hendrik. Gayunpaman, sinabi ni Beatrice na hindi maaaring patayin ng isang ina ang kanyang anak at si Hendrik ay itataboy sa labas. Nagprotesta ang lahat ng mga lokal ngunit hindi sila pinansin at dinala si Hendrik sa kulungan. Ni-record ni Lola ang buong bagay ngunit nang i-edit niya ang video, pinutol niya ang mga protesta ng mga tao. Samantala, bumalik si Merrick sa lab at nadiskobring hindi maganda ang pakiramdam ni Peter, kaya binigyan niya siya ng bagong iniksyon habang nangangako siyang makakatulong ito. Ilang sandali pa ay namatay na si Peter at sinunog ni Merrick ang katawan. Kinaumagahan, ipinaalam ni Linus kay Merrick na sasali siya sa grupo ng ekspedisyon ni Mia sa mainland upang makakuha ng mga update sa mundo. Sinubukan ni Merrick na pagbawalan siyang gawin ito, ngunit hindi pinansin ni Linus ang kanyang mga alalahanin. Maya-maya, ang mga lokal ay nagpaalam sa grupo ng ekspedisyon na kasama rin si Hendrik. Sa kanyang pagpunta sa bangka, hinarap ni Hendrik si Ishan upang maghatid ng headbutt sa kanya kaya kinailangan siyang hilahin palayo. Sa panahon ng paglalakbay, ang grupo ay nagbabahagi ng mga kwento tungkol sa mainland, nag-i-imagine na ito ay isang zombie apocalypse. Sa kalaunan, nakarating sila sa isang daungan at si Hendrik ay itinulak palabas ng bangka. Desperado, sinubukan niyang magbigay ng talumpati para maawa sila sa kanya, ngunit sinimulan siyang bugbugin ni Heinz dahil ilang babae sa kanyang pamilya ang kanyang biktima. Nag-alok si Hendrik ng suhol kung ibabalik nila siya, kaya binaril siya ni Heinz sa lupa para umalis siya. Pagkatapos ay kinailangan pigilan ni Mia si Heinz sa pagbaril muli. Bumalik sa isla, ipinatawag si Beatrice sa gusali ng supply ng tubig dahil may mga isyu sa pagsasala na malapit nang maabot ang kabuoang paghinto nito. Habang hinahanap ng mga empleyado ang problema, nakahanap ang isang babae ng radyo at ipinakita ito kay Beatrice na nagulat dahil ilegal ang mga radyo sa isla. Ilang sandali pa,
Inanunsyo ng chief engineer na si Yulike na nalutas na niya ang problema at binati siya ni Beatrice sa kanyang pagsusumikap, ngunit nang hilingin niyang dalhin ang kanyang asawa sa isla dahil hindi ito infected, tumanggi si Beatrice. Bumalik sa grupo ng ekspedisyon, nagtungo sila sa isang ilog upang tingnan ang lungsod at nakita ito sa isang kakilakilabot na estado. Umalis ang mga sundalo upang maghanap ng mga sample, ngunit sinabihan si Linus na manatili sa bangka. Sa isang tulay, nakipagkita si Mia at ang mga sundalo kay Earl na matagal na nilang kanegosyo. Bigla silang nag-ambala ng isang desperadong lalaki na humihiling na dalhin sa isla, ngunit binaril siya ng mga tao ni Earl. Binigyan ni Mia si Earl ng sariwang pagkain at bilang kapalit, binigyan sila ni Earl ng gamot at 2 malalaking kahon. Samantala, napagod na si Linus sa paghihintay at hinanap sila sa lugar para lamang makahanap ng grupo ng mga nakaligtas na nagsabi sa kanya na wala na ang virus. Hindi naniniwala si Linus sa kanila at itinaas ang kanyang baril, kaya pinagtatawanan siya ng mga nakaligtas at umalis. Biglang nilapitan si Linus ni Moji K na nagbigay kay Linus ng isang bote ng gamot at sinabing marami pa sa isang inabandonang lab ng barko na nakita niya. Pumayag si Linus na sundan siya at pumasok sila sa barko kung saan ipinakita sa kanya ni Linus ang isang kahon na puno ng gamot. Sinabi niya na mayroong higit pa nito at tamang kagamitan sa aktwal na lab at hinihiling na dalhin siya sa lugar niya kasama ang kanyang mga kaibigan bilang kapalit. Sinubukan ni Linus na ipaliwanag na hindi niya yun maibibigay sa kanila, ngunit bigla na lang siyang napaligiran ng mga nakaligtas. Sa takot, tumakbo siya palayo. Samantala, bumalik na sa bangka ang grupo ni Mia at biglang tumalon ng isang survivor kay Hines para tanggalin ang kanyang maskara. Naagad na binaril ng mga sundalo ang lalaki at sumakay sa bangka kung saan natuklasan nilang wala si Linus. Gayunpaman, sinabi nila na hindi sila maaaring mag-aksaya ng oras at umalis nang wala siya. Sa sandaling iyon, lumabas si Linus sa barko at nakita ang grupo na umaalis, kaya nagsimula siyang tumakbo papunta sa kanila. Sinubukan ng isang lokal na pigilan siya, ngunit mabilis siyang pinatumba ni Linus at nagpatuloy sa pagtakbo. Pagkatapos ay umakyat siya sa isang mas mataas na lugar at tumalon patungo sa ilog na sumakay sa bangka sa tamang oras. Sa kanyang pagtataka, tumalon din si Moji K sa kanyang likuran at agad siyang binaril ni Mia. Pagkatapos ay napansin ng mga sundalo na may napunit sa suit ni Linus kaya binaril nila ito ng pampakalma para patulugin. Makalipas ang ilang sandali sa isla, nagising si Linus at itinago ang bote ng gamot sa kanyang kamay habang dinadala siya sa selda at nililinis ng mabuti. Nang sa wakas ay dumating si Merrick upang makita siya, ibinigay ni Linus ang gamot at sinabi sa kanya ang tungkol sa lab. Pagkatapos ay binigyan ni Merrick ng iniksyon ng kanyang anak kung sakali. Hindi nagtagal ay dinala din si Hines sa isang selda dahil hindi siya tumitigil sa pag-ubo, kaya't sinuri ni Merrick ang kanyang katawan at nakitang may pantal sa kanyang balat. Pagkatapos, sinubukan ni Merrick ang gamot na dinala ni Linus at nakumpirma na ito ay totoo. Hiniling niya kay Beatrice na magpadala ng isa pang koponan sa mainland, ngunit tumanggi si Beatrice dahil ang pagkakaroon ng 2 tao sa quarantine room ay sapat ng problema. Bago umalis, sinabihan niya si Merrick na bigyan si Hines ng peking gamot at nalungkot si Merrick na gawin iyon. Sa mainland, kinuha ng mga tauhan ni Earl ang katawan ni Moji K mula sa tubig at nahanap ang gamot sa kanyang bulsa, kaya ipinadala sila ni Earl upang hanapin ang mga kaibigan ni Moji K. Sa wakas ay nakarating sa lungsod si Hendrik at nakita niya kung paano binibigyan ng isang survivor si Wilma ng relo kapalit ng pagdidisimpekta. Sinubukan ni Hendrik na gawin ng pareho, ngunit mayroon lamang isang keychain na iaalok, kaya pinagbantaan siya ni Wilma na manatili. Upang patunayan na wala siyang pantal, tinanggal ni Hendrik ang kanyang mga damit at ginamit ang pagkakataon na akitin siya. Nahulog si Wilma dito at isinayaw siya ni Hendrik habang nakikinig sa kanyang boombox. Gayunpaman, nang humingi si Hendrik ng isang higop ng kanyang bote ng tubig, sinampal siya ni Wilma para dito. Pagkatapos ay binigyan niya siya ng mga bagong damit at dinala siya sa paligid upang ipakita sa kanya ang kanyang gawain sa paglilinis sa teatro kung saan siya nakatira, na binanggit na ang kanyang huling katulong ay hindi sinasadyang nasunog dahil sa alkohol. Paulit-ulit din niyang binabanggit si Earl, ngunit sa tuwing sinusubukan ni Hendrik na magtanong tungkol sa kanya, pinatahimik niya ito. Nang maglaon, nang tingnan ni Wilma ang kanyang imbakan ng mga kayamanan, sinurpresa siya ni Hendrik mula sa likuran at binugbog siya hanggang sa sumuko ito. Samantala, kinausap ni Beatrice si Lisa at pinuri kung gaano siya katapang nang tumayo siya laban kay Hendrik, na nagresulta sa pagmamanipula kay Lisa upang maging kanyang mga mata at tainga sa paligid ng isla na may pangako ng magandang buhay para sa kanya at sa kanyang asawa.
Sa susunod na pagkakataon na lumabas si Beatrice sa TV, ipinakita ni Lisa ang pag-aproba sa parusa ni Hendrik na naging eksepsyon. Sa lab, kinukumbinsi ni Merrick si Judith na tulungan siya sa pananaliksik dahil mabagal siyang nagtatrabaho nang wala si Linus. Nang tingnan nila ang mga kahon na ipinadala ni Earl, naiinis si Judith na makakita ng dalawang tao. Ngunit hindi na nagulat si Merrick dahil bahagi ito ng deal kay Earl. Ang parehong mga tao ay pinananatili bilang mga lab rat sa mga lihim na selula at binibigyan ng mga iniksyon upang subukan ang mga pagsubok sa bakuna ni Merrick. Sa kasamaang palad, namatay si Hines bago sila makahanap ng lunas para tulungan siya. Sa kabilang selda, itinago ni Linus ang katotohanang mayroon din siyang pantal. Sa isang pulong sa bayan, ibinahagi ni Beatrice ang balita tungkol kay Hines at sinisisi si Mia para dito na tinawag siyang isang iresponsableng pinuno. Nagprotesta si Mia, ngunit hindi siya pinapansin ni Beatrice at gustong bumoto para mawala si Mia ng 100 puntos. Biglang umubo ang anak ni Lola na si Fiona at ginaya siya ng kanyang mga kaibigan, dahilan para tumakas ang lahat. Nanatili si Beatrice at inanunsyo na babawasan ang puntos ni Mia, kaya bumaba ang kanyang pangalan sa leaderboard. Pagkatapos ang konseho ay bumoto para sa pananagot ng mga magulang sa mga aksyon ng kanilang mga anak. Kinaumagahan ay sumuka si Fiona at napagtanto ni Lola na maaaring buntis siya. Dinala niya siya upang makita si Lor na may testing machine na nagpapatunay na buntis ito. Gusto ni Lola na hayaan ni Fiona na alisin ni Lor ang fetus dahil ito ay isang ilegal na pagbubuntis, ngunit tumanggi si Fiona at tumakbo. Pagkatapos ay ipinaalam ni Lor kay Lola na mayroong isang tiyaan na maaari niyang gamitin upang pilitin ang pagkawala ng sanggol. Pag-uwi niya, nagpanggap si Lola na gusto lang niyang aliwin si Fiona at ibinigay sa kanya ang tsaa. Pagkaalis ni Lola sa silid, lumabas sa pagtatago ang kasintahan ni Fiona na si Tom at nangakong tatanggi siyang sumali sa squad para alagaan ang kanyang bagong pamilya sa halip. Kinabukasan sa lab, lumalala ang mga pasyente sa mainland. Sinabi ni Merrick na kailangan nilang magtrabaho ng mas mabilis sa isang lunas dahil wala silang oras, ngunit nang tanungin ni Judith kung ano ang ibig sabihin nito, tumanggi siyang magpaliwanag. Pagkatapos ay binigyan ni Judith ng isa pang iniksyon ng isang pasyente na nagpapaliwanag na ipinagbili siya ng kanyang kapatid kay Earl kapalit ng pagkain. Samantala, sinuri ni Merrick si Linus na nakakaramdam ng kakaibang pagbabago sa temperatura at may kakaibang panaginip. Sa wakas ay isiniwalat niya ang kanyang pantal para lamang aminin ni Merrick na alam na niya ito mula nang bumalik si Linus na nagpapaliwanag kung bakit siya nagmamadali. Kinumbinsi ni Linus si Merrick na gamitin din siya bilang lab rat dahil gusto niyang maging kapaki-pakinabang bago mamatay. Sa mainland, hinarap ni Earl ang gang ni MoJK, ipinakita sa kanila ang katawan at sinabi sa kanila na ginawa ito ng mga taga-isla. Nangako si Earl ng mas magandang kondisyon sa pamumuhay at pagkain para sa buong grupo kung sasabihin nila sa kanya kung nasaan ang barko, ngunit naghinala si Spark kay Earl at sinabi sa kanya na nagsinungaling si MoJK. Matapos ipadala ang iba pang mga bata upang kumain, kinausap ni Earl si Spark ng pribado at kinumbinsi siyang maaari silang gumawa ng deal. Alam ni Spark na gustong marating ni Earl ang isla, kaya humingi siya ng proteksyon at dalhin din siya sa isla. Sumang-ayon si Earl at ibinigay sa kanya ang kanyang salita. Bumalik sa lab, binigyan ni Merrick ng iniksyon si Linus bago umalis. Sa kanyang paglabas, nahanap niya si Mia sa kulungan na naghahanda ng mga armas na siyang parusa sa kanya. Nagpa siya si Merrick na mag-alok sa kanya ng isang deal. Hahayaan niya siya kung pupunta siya sa mainland para hanapin ang barkong may gamot na binanggit ni Linus. Gayunpaman, ayaw na ni Mia ng anumang gulo at sinabihan siyang kausapin muna si Beatrice. Samantala, nagsimulang maglibot si Hendrik kasama ang cart ni Wilma at nang makita niya ang isang dalaga, binigyan niya ito ng ilang baterya kapalit ng impormasyon. Sa sandaling iyon ay may 3 lalaki na lumitaw sa kanyang likuran at pinatumba siya gamit ang isang taser. Nang magising si Hendrik, nakabitin siya ng patiwarik at nawawala ang kanyang damit. Lumalabas na ang babae ay bahagi ng gang na nakahuli kay Hendrik at ngayon ay gusto na nila itong kainin, ngunit nang sabihin ni Hendrik na nagtatrabaho siya para kay Earl, nag-alinlangan sila. Hindi sila naniniwala sa kanya pero hindi rin nila kayang mag-take ng risk kaya dinala nila si Hendrik para makita si Earl. Ipinakilala ni Hendrik ang kanyang sarili bilang anak ni Beatrice at nagpanggap na siya ay kanidnap sa huling pagbisita ng squad na tila hindi sinasadyang naiwan siya at babayaran siya ni Beatrice ng malaki kung maibabalik niya siya. Sinabi rin niya na namatay si Wilma sa virus at ang huling hiling niya ay dalhin niya ang lahat ng gamit niya kay Earl. Nalulugod sa impormasyong ito, binayaran ni Earl ang gang ng ilang gamot at pinanatili si Hendrik.
Nang maglaon pagkatapos suriin ang kanyang pabrika ng karne ng kuneho, tiningnan ni Earl ang isang nakakadena na si Hendrik upang ipaalam sa kanya ang kanyang mga pagsusuri at kumpirmahin na hindi siya nahawaan. Gayunpaman, nagdala din siya ng impormasyon, alam niyang pinalayas siya ni Beatrice at pinatay si Wilma. Desperado, nag-aalok si Hendrik ng impormasyon tungkol sa defense ring ng isla at ang mga kahinaan nito, kaya nagpa siya si Earl na hayaan siyang mabuhay. Kinabukasan, nagbubukas ang isla ng mga panayam sa mainland para kumuha ng isa pang tao dahil may available na spot pagkatapos ng kamatayan ni Heinz. Ang asawa ni Ulike na si Kaiza ay dumalo at pagkatapos makumpirma ng isang pagsubok na hindi siya nahawaan, siya ay nakapanayam sa pamamagitan ng isang screen. Dahil sinabi niyang mayroon siyang pagsasanay sa parmasyutiko, tinanong siya ni Merrick ng ilang mga katanungan upang suriin ang kanyang kaalaman. Sinagot ni Kaiza ang lahat ng tama at pumasa sa huling round. Pansamantala, nakakuha ng bagong trabaho si Ishan sa huling windmill ng isla salamat sa bagong pakikipagkaibigan ni Lisa kay Beatrice. Habang inaayos ang mga gamit, nakakita siya ng isang bote ng alak. Ibinigay ni Ishan ang bote sa kanyang amo na si Joaquim, na kinuha ito at pinauwi si Ishan. Mamaya sa hapon, tinipon ni Beatrice ang mga lokal at iniharap ang dalawang pinakamahusay na kandidato para sa isang bagong mamamayan. Ang isa ay si Kaiza at ang isa ay isang surgeon na nagngangalang Daniela, na nag-aalok ng isang mahusay na talumpati tungkol sa kanyang karanasan sa mundo pagkatapos ng virus. Parehong mahusay na sinasagot ng mga babae ang mga tanong ni Merrick, ngunit kapag oras na para bumoto, madaling nanalo si Daniela dahil nakita nila ang isang surgeon na mas kapaki-pakinabang. Nadurog ang puso ni Ulike nang marinig ito at sumigaw tungkol sa mga pangako ng konseho bago ipahayag na babalik siya sa mainland upang makasama ang kanyang asawa. Gayunpaman, ipinagbabawal ito ni Beatrice dahil siya lang ang marunong mag-handle ng water supply system. Hindi nagtagal ay dumating si Daniela sa isla at hindi nakita ng mga taga roon na nakatago sa bangka ang dalawang miyembro ng gang. Nang gabing iyon, nakita ni Daniela si Ulike na nag-eespiya sa kanya at nagpaalam dito. Samantala, sinubukan ni Joaquim na itago ang bote, ngunit naramdaman niya ang pagtawag sa kanya ng alak at nauwi sa pagkalasing. Sa umaga, si Ulike ay nagsimulang umakyat sa windmill upang magdulot ng kaunting pinsala sa makina nito. Nakita siya ni Joaquim sa mga security camera, ngunit sa sandaling tumayo siya para sundan siya, bumagsak siya dahil sa kanyang hangover. Sa kalaunan, nagawa niyang tumayo muli at sinubukang umakyat din sa windmill para lamang madulas at mabali ang kanyang binti na iniwan siyang nakabitin sa hagdan. Hindi nagtagal ay sinundo siya ng ambulansya at dinala siya kina Merrick at Judith. Wala silang choice kundi putulin ang paa at sa pagdating ni Daniela, kinilabutan siya sa tanawin kaya tumakbo siya palayo. Nang matapos ang operasyon, hinarap ni Merrick si Daniela, na umaming hindi siya surgeon at kabisado lang ang librong ginagamit ni Merrick para sagutin ang kanyang mga tanong. Nangako siya na naroon siya para tulungan sina Merrick at Linus, na sinasabing bilang na ang mga araw ni Beatrice. Sa sandaling iyon ay pumasok si Judith sa silid dahil narinig niya ang lahat. Inihayag din niya na alam niyang nahawaan si Linus at mas maraming supply ang ginagamit ni Merrick sa kanya kaysa karaniwan, na labag sa mga patakaran. Bigla siyang inatake ni Daniela at sinimulan siyang bugbugin, kumuha ng fire extinguisher para tapusin siya sa isang hampas sa ulo nito. Hiniling niya kay Merrick na itago ang sikreto dahil magdadala siya ng sapat na supply para sa wakas ay mahanap ni Merrick ang lunas at mailigtas ang kanyang anak. Pagkatapos, itinapon nila ang katawan ni Judith sa karagatan. Kinabukasan, sinubukan ni Beatrice na manipulahin si Fiona para maging anak niya, ngunit hindi siya pinansin ni Fiona. Pagkatapos ay isiniwalat ni Beatrice na si Tom ay nasa kulungan dahil sa ayaw niyang sumali sa squad at gumawa ng maraming pagbabanta sa kanya at sa mga kaibigan ni Fiona, ngunit hindi pa rin sumuko si Fiona. Sa tingin niya, ang tinatawag na magandang komunidad na binuo ni Beatrice ay isang scam at walang pakialam kung siya ay ipadala sa ibaba ng leaderboard. Sa gabi, binisita siya ng mga magulang ni Tom sa kulungan at napansing nasugatan siya, ngunit nanumpa si Tom na nahulog lang siya. Sa sandaling iyon ay dinala rin si Ulike at mayroon din siyang mga pinsala na nagpapatunay na ang mga gwardya ay masyadong marahas sa kanilang mga bilanggo. Sa lab, bumagsak si Linus at gumugol si Merrick ng maraming supply sa pagpapagamot sa kanya hanggang sa magising muli si Linus. Kinaumagahan, papunta na si Fiona sa trabaho nang bigla siyang nahimatay sa gitna ng kalsada. Nagising siya sa kanyang kama at sinuri siya ni Merrick na nagpapatunay na nalaglag niya ang dinadala niya. Hiniling ni Lola kay Merrick na itago ang sikreto kay Beatrice na binanggit ang pagiging kumpidensyal ng pasyente.
Samantala, nag-aalala si Beatrice tungkol kay Judith at sinuri si Joaquim para tanungin siya tungkol sa operasyon, ngunit sinabi niyang wala siyang malay at hindi rin maalala ang lahat. Matapos ipaliwanag na inayos ni Ishan ang windmill, tumingin-tingin si Beatrice sa klinik at may nakitang ngipin na nakadikit sa dingding. Agad niyang pinuntahan si Merrick at inakusahan siyang pumatay kay Judith, ngunit natatawa lang si Merrick dahil alam niyang kailangan siya ni Beatrice at hindi siya maaaring paalisin. Pagkatapos ay sinabi ni Beatrice na gagawin niyang parang pinatay ni Ulike si Judith na nag-iiwan kay Merrick na nagkasala. Sa isa pang pagpupulong sa bayan, sinabi ni Beatrice sa lahat na pinatay ni Ulike si Judith at tinulungan siya ni Lisa ng ilang peking ebidensya. Lahat ay bumoto upang parusahan si Ulike maliban sa grupo ni Fiona, Merrick at mga magulang ni Tom. Pagkatapos ng pulong, binisita ni Joaquim sina Lisa at Ishan na naging tagapamahala ng windmill dahil hindi na makakapagtrabaho si Joaquim. Itinuro ni Joaquim na maraming tao ang nakakaalam na siya ay dating isang adik at si Lisa ay may access sa mga supply ni Beatrice na nagpapahiwatig na siya ang nag-set up sa kanya upang ang kanyang asawa ay makakuha ng promosyon. Itinanggi ito ng mag-asawa at nakaramdam ng lungkot si Joaquim, kaya inalok siya ni Lisa na magtrabaho bilang kanyang domestic worker para maramdaman niya na siya ay kapaki-pakinabang pa rin. Makalipas ang ilang sandali, nagtipon ng mga lokal sa dalampasigan upang panoorin kung paano itinali si Ulike sa mabibigat na metal at umalis malapit sa tubig para dahan-dahan siyang patayin ng mga alon. Nakaramdam ng labis na pagkakasala, nagpa siya si Merrick na pumunta sa lab at sabihin kay Linus ang lahat ng kanyang mga lihim. Noong araw na nilamon ng apokalips ang mundo, si Merrick ay bumalik sa kanyang tahanan sa isla kasama ang isang batang Linus habang ang kanyang asawang si Tessa ay nasa ospital pa rin at kumukuha ng mga sample mula sa mga infected na namatay na tao. Bago siya pinayagang makapasa, kailangan niyang patunayan na doon siya nakatira at hindi siya nahawaan. Pagkatapos, pumasok si Merrick sa isang grocery store para kumuha ng mga supply at nakilala niya si Beatrice, na dating nangangasiwa ng grocery noon at hinayaan siyang umalis na may dalang pagkain nang hindi nagbabayad. Nang makarating si Merrick sa isla, kinausap niya ang nurse na si Laura at nagtulungan silang magsimula ng testing station. Samantala, binigyan ni Beatrice ng malaking talumpati ang iba pang empleyado at nagtulungan sila para kontrolin ang tindahan. Pininturahan ng mga empleyado ang mga bintana at pagdating ng mga kliyente, hindi na nila ito pinadaan. Sa halip, inihayag nila ang isang bagong sistema kung saan ibinigay sa kanila ng mga kliyente ang mga listahan at ilalabas ng mga empleyado ang kanilang mga order. May mga nagalit dahil pinahintulutan lamang silang kumuha ng mababang dami upang maiwasan ang pag-iimbak, kaya't si Beatrice ay nagkunwaring armado ang mga empleyado upang pilitin silang makipagtulungan. Kinagabihan nang umalis ang amo sa tindahan, dinala siya ng mga galit na kliyente. Agad na nilock ni Beatrice ang pinto at hiniling sa mga empleyado na bumoto kung ano ang gagawin at nagpa siya silang huwag buksan ang pinto at napatay ang amo. Pagkatapos ay binuksan ni Beatrice ang mga pinto upang ang kanyang koponan ay maaaring magbanta na babarilin ang mga kliyente na ibinagsak ang mga armas at tumakas sa takot. Kinuha ng team ang mga armas at ipinadala sila ni Beatrice para habulin ang mga kliyente habang nanunood ang maliit na si Hendrik mula sa loob ng tindahan. Kinabukasan, nakipag-ugnayan si Beatrice sa hepe ng pulisya ng isla at sinabi sa kanya na inorganisa niya ang kanyang mga tauhan sa pamamagitan ng pagmamanipula sa mga kabataan upang protektahan ang kanilang mga tahanan. Naisip niya na dapat silang gumawa ng isang plano upang masecure ang isla at iligtas ito mula sa sakuna na sumasakop sa mundo. Noong una, tumanggi ang pulis, ngunit nagbago ang isip nito nang ipakita sa kanya ang kliyenteng itinali niya sa trunk ng kanyang sasakyan. Di nagtagal, nakontrol ni Beatrice ang parmasya ng isla sa pamamagitan ng pag-iingat din nito sa kanyang tindahan at sinimulan siya ni Lola na kunan ng pelikula para ipakita kung gaano siya kahusay para sa komunidad. Nang matuklasan ito ni Merrick, nagbanta siyang sasabihin sa mga autoridad dahil hindi dapat namamahala sa medisina ang isang taong walang tamang kaalaman, ngunit sinabi sa kanya ni Beatrice na siya ang autoridad. Para tumahimik siya, ibinigay ni Beatrice kay Merrick ang gamot na kailangan niya para sa kanyang mga pagsusuri. Maya-maya ay tinipon ng alkalde ang lahat ng mamamayan ng isla at inakusahan si Beatrice at ang kanyang grupo ng vigilantism. Agad na sinimulan ni Beatrice ang isang manipulative speech na sinasabi sa lahat kung paano napatay ang amo ng tindahan at kung paano siya nagkaroon ng black market upang panatilihing may stock ang tindahan dahil nabigo ang alkalde sa kanyang trabaho. Inilabas pa niya ang nahuli na kliyente bilang patunay.
Sinubukan ni Merrick na magprotesta, ngunit sinuportahan ng hepe ng pulisya ang kwento ni Beatrice at hindi nagtagal ay binugbog ng mga lokal ang kliyente upang ipakita ang kanilang suporta sa mga patakaran ni Beatrice. Tumakbo si Merrick sa lalaki upang subukang tulungan siya, ngunit hinila siya pabalik at dinala ng mga pulis ang lalaki sa karagatan. Sa isa pang pananalita, kinumbinsi ni Beatrice ang lahat na hayaang malunod ang lalaki. Sa gabi ay tinawagan ni Merrick si Tessa na umuunlad sa pag-unawa sa virus. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga galit na tao ang pumasok sa ospital at nagsimulang patayin ang lahat ng mga manggagawa. Nang palibutan nila si Tessa, nagbanta siyang babasagin ng isang test tube na may virus, ngunit hindi sila naniwala sa kanya at sinimulan siyang bugbugin habang sinisira ang kanyang lab. Kailangang panoorin ni Merrick sa screen kung paano pinatay si Tessa ng walang awa. Samantala, nakipag-usap si Beatrice kay Lord tungkol sa pagpapanatiling madaling pamahalaan ang populasyon alang-alang sa mga supply. Sa sandaling iyon, nakita niya ang 513 sa isang ad sa kalendaryo at sinabi kay Lord na ang 513 ang perpektong numero upang panatilihing pareho ang DNA sa isla na sinasabing ito ay isang pagkalkula na ginawa ng lokal na siyentipiko. Natakot si Lord dahil mangangahulugan iyon ng pag-alis sa kalahati ng mga mamamayan ng isla, kaya nagbanta si Beatrice na sisipain siya kapag hindi siya makikipagtulungan. Ngunit kung tutulungan siya ni Lord, palihim na ibibigay ni Beatrice ang lahat ng gamot na kailangan niya para sa kanyang diabetes, kaya no choice si Lord kundi pumayag. Maya-maya, ibinagsak ng mga lalaki ang ilang mga infected na katawan sa isla na itinapon palabas ng mainland. Kinuha ni Lord at Beatrice ang isang sample ng kanilang dugo at pagkatapos ay binisita ang isang mamamayan upang turukan siya ng infected na dugo habang sinasabing ito ay proteksyon laban sa virus. Nang maglaon ay nakaramdam ng matinding sakit ang lalaki at tumakbo palabas ng bahay para lamang mamatay sa harap ng isang grupo ng mga tao na kinuha ito bilang higit pang patunay ng mga kwento ni Beatrice. Pagkatapos, sinimulan ni Merrick na subukan ang lahat sa isla habang inirecord ni Lola ang lahat bilang bahagi ng kampanyang propaganda ni Beatrice. Sinuri ni Merrick at Lord ang lahat ng dugo at lahat ay lumabas na malinis. Gayunpaman, minarkahan ni Beatrice ang kalahati ng isla bilang infected. Noong una, tumanggi si Merrick na maging bahagi nito, ngunit pinaalalahanan siya ni Beatrice tungkol kay Tessa at itinuro na kailangan nilang ihinto ang parehong mangyari sa isla. Pumayag si Merrick nang mangako si Beatrice na bibigyan siya ng mga supply upang makagawa ng isang bakuna na sinasabi sa kanya na isipin ang tungkol sa kanyang anak. Pagkatapos, binisita ni Merrick ang bawat peking taong nahawaan kasama ng mga gwardya at pinilit silang umalis sa isla sakay ng barko hanggang sa 513 katao na lamang ang natira. Sinubukan ng ilang tao na magprotesta para lamang mabaril sa proseso. Habang pinapanood sa malayo, nanumpa si Merrick na hahanapin ang bakuna at dadalhin si Beatrice sa hustisya pagkatapos ng pandemya. Sa kasalukuyan, sinabi ni Linus kay Merrick na ang kanyang ginawa ay makasarili ngunit mahal pa rin niya ito. Pagkatapos ay namatay si Linus at labis na nawasak si Merrick na sa wakas ay nawala siya sa sarili niya. Kinuha niya ang security tape kasama ang kanyang pag-amin na naglalayong ipakita sa buong isla ang katotohanan at nang dumating si Lord para kunin ito mula sa kanya, kinuha muna ito ni Fiona dahil inaaprobahan niya ang ideya. Sa sandaling iyon ay nagpakita si Daniela na may dalang baril at pinilit si Fiona na ibigay sa kanya ang tape, pagkatapos ay binaril niya ito upang sirain ang ebidensya at ibinalita na darating si Earl, kaya ang mga bagay ay malapit ng magbago. Sa huling eksena, sa mainland, sinabi ni Spark kay Earl ang lokasyon ng barko na may lab at inilabas nila ito upang magsimula sa kanilang plano. Samantala, sa isla, pinatumba ng mga miyembro ng gang ang isa sa mga konsehal. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.